Gosh, Celestine! Hindi ka pwedeng hagardo bukas. Bukas ang dinner meeting mo with your Mr. Fiancé. Reklamo ni Nari habang inaagaw ang baso sa kamay ng kaibigan. Muling nilagok ni Celestine ang hard liquor sa kanyang harapan at pinagmasdan ng ibabang parte ng bar. Nasa SVIP siya ngayon. Dim light, malakas ang tugtog at ang daming taong masaya. Pero siya, para bang gusto niyang lamunin ng sahig. Parang gusto niyang maglasing hanggang mawala ng malay. Alak lang ang naiisip niyang pampatagal ng inis, galit at tampo niya sa kaniyang ina. Tss! Wala namang espesyal kung hindi maayos sa mukha ko bukas o hindi. Mariin niyang sagot, sabay bagsak ng baso sa mesa. Kahit yata hindi ako magsuklay o magayos, tuloy pa rin ang kasal na yun. Wala naman akong choice. Napapailing si Nari. Choice mo rin kung magmumukha kang kawawa bukas. Imagine mo na lang, baka hot pa yung fiancé mo. Sayang naman kung laspag ang beauty mo. Napairap si Celestine. Hot or not, it doesn't matter. Hindi ko siya gusto, Nari. Hindi ko siya kilala. Paano ko siya pakakasalan? Tahimik na sandali, kinuha ulit ni Nari ang bote at nagbuhos ng shot para sa sarili. Di wag ka pumayag. Napatawa na lang si Celestine, pero halatang walang halong saya. Alam mo kung gaano ka-strict si Mami. Business deal daw to. Future ng kumpanya namin. Tila ba kontrata lang ang kasal? Akong puhunan. Natahimik si Nari, pero hindi na itago ang awa sa kaibigan. Sanay si Celestine sa luho, oo. Pero ngayong kaharap niya ang realidad na parang wala siyang sariling desisyon, ibang klase ang sakit nun. Kinuha ulit ni Celestine ang baso. Kaya hayaan mo na akong malasing ngayon. Baka bukas wala na akong kalayaan kahit sa ganito lang. Walang nagawa si Nari at doon inubos ni Celestine ang natitira niyang lakas. Nang sumapit ang gabi ay halos mabuwal siya sa kaniyang paglabas sa club. Oh shit! Sigaw ni Celestine sa kawalan habang kinakapkap ang loob ng handbag niya. Damn it! Nakisakay nga lang pala ako. Wala siyang mahagilap na susi ng kotse at doon niya lang na-realize na wala naman talaga siyang dala. Umiikot ang paningin niya na parang naglalakad siya sa bangin. Pinilit niyang tumawag ng taxi gamit ang phone pero lowbat na pala. Great! Just great! Bulong ni Celestine sa sarili. Naglakad siya papunta sa kalsada, suot ng mataas na heels na ngayon ay parang kalbaryo sa bawat hakbang. Ilang minuto lang ay napagod siya at napaupo sa gilid ng isang malaking basurahan sa tapat ng isang kilalang gusali. Ano ba to? Reklamo niya. Nakatungo. Ramdam ang bigat ng alak at ng isipin sa kasal. From agate to basura real quick. Napapikit siya at halos nakatulog na nang biglang may boses na sumabat. Miss, ayos ka lang ba? Napamulat sa Celestine sa kanyang harapan. Isang lalaki, matangkad, nakasuit, mukhang seryoso at malinis. Sa unang tingin, parang isa sa mga taong hindi kayang abutin ng kahit sino. May dala itong bottled water and sandwich. Uminom ka muna. Malamig pero mahinahong sabi ng estranghero, sabay abot ng tubig. Tinitigan siya ni Celestine, hindi makapaniwala. Seriously? Sa tingin mo gutom ako? Basurera bang tingin mo sa akin? Yes, you look broke. Walang kagatol-gatol na sagot ni David Maurice. Halos himatayin siya sa inis. Excuse me? Nagkibit-balikat lang ito at iniabot pa rin ng sandwich. Take it or leave it. Nasa tabi ka ng basurahan. Amoy alak at parang anytime mahihimatay ka. Ano pa bang dapat isipin ng tao? Nanlaki ang mga mata ni Celestine. Kung hindi lang siya hilo, baka sinampal na niya ito. Pero dahil wala siyang lakas, ang nagawa lang niya ay agawin ang sandwich at kagatin yun ng walang pasabi. There, happy now? Sarkastikong sabi niya habang ngumunguya. Napangiti ng bahagya si David, halos hindi halata. At least, may sense ka pa kahit lasing. Jerk, bulong niya, sabay lagok ulit ng tubig. Walang sinabi ang estranghero. Tinitigan lang siya nito ng ilang segundo bago umiling at tumalikod. Naiwan si Celestine na nakataas ang kilay, hindi alam kung maiinis o matatawa.
Ngunit bago pa tuluyang makalayo si David, naramdaman niya ang plastik ng bote na tumama sa kanyang likuran. Napahinto siya at dahan-dahan lumingon. "Is this your way of saying thank you?" Malamig na tanong ni David, sabay taas ng kilay. Tinitigan niya ang babae mula ulo hanggang paa, na para bang sinisuri. "Hindi mo ba ako kilala?" Sigaw ni Celestine. Kahit lasing ay ramdam pa rin ng pride na parang hindi siya sanay matawag na basurera. "Dapat ba kilala kita?" Matabang na balik ni David. Walang emosyon sa mukha niya, para bang wala siyang pake kung sino man ito. Napatulala si Celestine. Sa buong buhay niya, sanay siyang kilala siya ng lahat na kung hindi bilang anak ng Agate Group, bilang Celestine na laging laman ng mga magazine at social events. Ngayon lang siya nakatagpo ng taong walang ideya kung sino siya. "Unbelievable," mariing bulong niya. "Ako si Celestine Agate." Saglit na natahimik si David. Saka mapanuring tinignan ng babae. "And I'm supposed to be impressed?" "Ang kapal na mukha mo." "You should leave here. Baka paalisin ka ng guard kapag nakita nilang natutulog ang basurerang katulad mo rito." Malamig na sagot ni David bago tuluyang tumalikod at naglakad na papasok ng gusali. Pagpasok niya sa club ay agad siyang sinalubong ng pinsan niyang si Peter, na siya ring nagmamay-ari ng lugar. Nakangisi itong parang nananadya. "Congrats! Bukas ang pagtatapos ng masayang araw mo," ani Peter habang tinatapik ang balikat niya. Napakunot noo si David. "What the hell are you talking about?" "Dinner meeting," nakangising sagot ni Peter. "Makikilala mo na finally si future wife mo." Namilog ang mga mata ni David at agad na pangiwi. "Don't start with that crap. Alam mong ayaw ko niyan. I don't need a wife. Lalo na yung ipipilit lang sa akin." Umiling si Peter. "Kahit anong ayaw mo, pinsan. Wala kang kawala. Business deal na yan. Alam mong si Uncle hindi nagbibiro pag sinabi niyang kailangan." Humigop si David ng alak mula sa basong iniabot ng bartender at mariing ngumisi. "Over my dead body." "Teka, anong nangyari dyan?" tanong ni Peter, sabay turo sa balikat ng pinsan. Hindi kumibo si David. Agad niyang tinanggal ang suot na itim na coat at walang pag-aalinlangang itinapon yun sa basurahan sa gilid ng counter. Napailing siya habang muling sumagi sa isip ang babaeng lasing na kanina lang ay halos sumubsob sa basura, pero mayabang pa ring ipinagmamalaki ang pangalan niya. "Ma-pride na pala mga basurera ngayon." Bulong niya, mahina pero may halong inis. "Basurera? Anong pinagsabi mo dyan?" Nakakunot noong tanong ni Peter. "Nothing." Iwas ni David, sabay tungga ulit ng alak. Pero kahit pilit niyang ibinaling ang atensyon sa musika at usapan sa paligid, hindi maalis sa isip niya ang mukha ng babaeng yun. Nagalit na galit, pero maganda. Hindi lang maganda, kundi yung tipong alam niyang may dating kahit gusgusin ng ayos. Nauwi ang gabi sa katahimikan para kay David. Kahit dumami pa ang taong lumapit at bumati sa kanya, hindi siya nagtagal. Uuwi na lang siya dahil bukas, ayaw man niya, haharapin niya ang dinner meeting na matagal na niyang iniiwasan. "Sir, nagpadala ng mensahe ang inyong ama," ani Jared ang sekretary niya habang nasa loob na sila ng sasakyan. Bumuntong hininga si David, nakatingin sa labas ng tinted window. "Let me guess, tungkol na naman sa kasal." "Yes sir, he said everything is arranged. You just need to show up tomorrow and meet your fiancé formally." Napapikit si David at bahagyang napailing. Wala siyang bisyo hanggang ngayon. Para bang suntok sa buwan ng ideya na sa edad na 30, ipipilit pa rin ng ama niya na itali ang buhay niya sa isang babaeng hindi niya man lang kilala. Hindi niya alam kung sino ito, anong itsura o kung anong klaseng tao. At kung tadhana nga ang may hilig sa mga biro, mas lalo pa siyang naiinis. Ni wala akong ideya kung sino at anong babaeng yun. Malamig na bulong niya. At gusto nila pakasalan ko siya. Bullshit. Samantala, "Fix your face, Celestine!" Mariing sambit ng mami niyang si Carla habang inaayos ang pearls sa leeg. Napapikit si Celestine at marahas na huminga. If Daddy were alive, he definitely wouldn't allow this. Asik niya sabay ayos ng postura. Hindi niya alam kung saan huhugot ng tapang. Ramdam niya ang bigat ng mga mata ng ina
na para bang tinitimbang ang bawat galaw niya. Pinagmasdan ni Celestine ang resto kung saan gaganapin ang dinner meeting. Private ang lugar, tahimik at halatang inarkila ang buong function hall para lang sa okasyon na halos sila lamang ang nakakaalam. "Do you really think Daddy would force me into this?" Dagdag niyang tanong na may mapait ang tono. Tumigil sa pagsusuot ng hikaw si Carla at hinarap ang anak. "Tingin mo papayag siyang malugi ang company? Alam pong gagawin rin ng daddy mo ang tama. He always puts the family first, Celestine." Napairap si Celestine at tumagilid ng upo. "So ako na naman ang puhunan." "Don't be dramatic." Balik ng mami niya. "Ikaw ang magiging future Mrs. Morris. Kung iisipin mo lang, jackpot ka." "Jackpot? Sa lalaking hindi ko kilala? Seriously, Mom?" Napataas na ang boses ni Celestine. "Wala man lang introduction, hindi man lang ako tinanong kung gusto ko, tapos ngayon parang parangal pa." Mariing na pabuntong hininga si Carla. Saka siya tinignan mula ulo hanggang paa. "You better behave tonight. This is bigger than you. Remember that." Walang nagawa si Celestine kundi mapailing at tumahimik. Sa loob-loob niya, handa siyang maging worst version of herself ngayong gabi kung iyon ang paraan para mabigo ang deal na gusto ng pamilya niya. Ngunit sa ilang minutong paghihintay, napaayos siya ng upo nang biglang tumayo ang kaniyang ina. Agad itong ngumiti at binigyan ng mainit na pagbati ang isang matandang Ginoo na naunang pumasok. Kita sa presensya nito ang aura na tila hindi matitinag ng kahit sino na matikas, maimpluwensya at halatang sanay sa atensyon ng tao. "Sorry, Mrs. Agate. Medyo na-late kami." Magalang na sambit ng matanda, sabay abot ng kamay kay Carla. Ngumiti rin ang ina ni Celestine, halatang natutuwa. "It's fine, Mr. Morris. We just got here too." Ngunit ang mas nakapagpatigil ng oras kay Celestine ay hindi ang matanda, kundi ang lalaking nakasunod dito. Halos bumilog ang kaniyang mga labi, nanlaki ang mga mata niya at muntik pang hindi makapagsalita. "Oh hell no." Mahina niyang bulong. Ang lalaking yun, na nakasuot ng crisp na suit, malamig ang mga mata at may presensyang hindi basta-basta, ay walang iba kundi ang estrangherong tinawag siyang basurera kagabi. Si David. At sa pagkakatingin nito sa kaniya, halatang gulat din ito. Nakatitig lang siya, parang hindi makapaniwala na ang babaeng ininsulto niya kagabi ay ang mismong fiancé na pilit niyang tinatanggihan. "Iho, finally! Nice meeting you!" Masiglang bati ng mami ni Celestine, sabay abot ng kamay kay David. Mabilis itong nag-shift ng ekspresyon. Sa halip na ipakita ang pagkabigla, ngumiti ito ng tipid at magalang na nakipagkamay. "It's my pleasure, Mrs. Agate." Tahimik lang si Celestine. Nanunuyot ang lalamunan. Gusto niyang tumawa sa inis at gusto rin niyang lumubog sa upuan. "Seriously? Siya? Ito yung Mr. Fiancé ko?" Bulong niya sa kaniyang sarili. "Celestine, anak. Greet him." Mahinahong utos ni Carla sa anak. Mabigat si Celestine tumayo at tipid ng ngiti na parang halatang pilit. "Hi, nice meeting you." Maikli niyang bati, pero matalim ang tingin niya kay David. Nagtagpo ang mga mata nila. Pareho silang walang sinabi, pero sapat na ang titigan para malaman nilang hindi magiging madali ang dinner na to. "Celestine, right?" Malamig na bati ni David, parang walang nangyari kagabi. "Nice meeting you." Again. "Do you two know each other?" Tanong bigla ni Mr. Morris. Kunot ang noo. Napilitan silang mag-angat ng tingin mula sa isa't isa. "Not really." Mabilis sa sagot ni David. "Yeah, not really." Dagdag ni Celestine, sabay irap ng pasimple. "But we met last night." Dagdag pa ni David, walang bakas ng kaba. Agad na peking umubo si Celestine at matalim siyang tinitigan na tila ba binabalaan na manahimik ito. "Really, iho?" Sabat ng ama ni David, halatang interesado. "Yes, Dad." Sagot ni David, diretso ang tingin kay Celestine. "By chance, hindi ko nga alam na siya palang fiancé na ipapakilala mo ngayon."
Nabaling ang tingin ng lahat kay Celestine. Pilit siyang ngumiti kahit halatang napipikon. Small world, I guess. Then that's good. Putol ng mami ni Celestine. Nakangiti pa rin. At least hindi kayo totally strangers tonight. Nagkatinginan ulit ang dalawa, parehong may halong pang-iinis at pag-aalinlangan sa mga mata. Yeah, malamig na tugon ni Celestine habang umupo muli. Not strangers. Not strangers. Ulit ni David, bahagyang ngumisi na parang siya lang ang nakakaintindi ng ibig sabihin. Now let's talk about our company. Kaya naming tumulong, Mrs. Agate. Ngunit alam mo na nasa ilalim tayo ng negosyo. Seryosong sabi ng ama ni David. Of course, Mr. Morris. Mabilis sa sagot ni Carla, ang ina ni Celestine. Hindi ko naman ini-expect na charity to. Alam kong may kapalit. Napailing si Celestine nang marinig yun. Kapag negosyo ng usapan, laging nakataya ang buhay ko. Bulong niya sa isipan. Partnership. Singit ni David, sabay tingin kay Celestine. Kung papasok kami sa deal na to, gusto kong malinaw na hindi lang perang ilalabas. Commitment din. Bahagyang napaubo ang mami ni Celestine na parang dun lang itago ang kaba. Of course, iho. That's why we're here. Para maging official ang engagement. Nanlamig ang pakiramdam ni Celestine. Gusto niyang umalis, pero ramdam niyang nakaipit siya sa lamesa. Sa negosyo, sa pamilya, at ngayon, sa lalaking kahapon lang ay tinawag siyang isang basurera. Commitment? Ulit ni Celestine, nakataas ang kilay habang nakatingin kay David. You mean, kahit ayaw ng isa? Nagtagpo ang tingin nila, parehong matalim. Kung ayaw, wala nang partnership. Malamig na sagot ni David. Sandaling natahimik ang mesa. Kita ang pagkailang ng lahat, pero nagpatuloy lang si David na parang wala siyang pakialam. And if you don't mind, I want us to live together under the same roof. Halos mabitawan ni Celestine ang hawak na baso. Excuse me? Nanlaki ang mga mata niya. Live together? As in ngayon agad? Tumikim ang mami niya, pilit na ngumingiti. I think that's a great idea, iha. Mas makikilala niyong isa't isa bago ang kasal. Great idea? Para bang gusto niyang sumigaw sa harap ng lahat? Hindi si Celestine makapaniwala na ilang oras pa lang ang nakakalipas mula nang tawagin siyang basurera ng lalaking to. Tapos ngayon, gusto nitong magsama sila sa iisang bubong? Para malinaw ang lahat, dugtong ni David. Malamig ang tono habang nakatingin diretso kay Celestine. Ayoko magpakasal sa isang taong hindi ko kilala. At least, kung magsasama tayo, malalaman ko kung worth it ba itong arrangement. Natawa ng mapait si Celestine. Wow! So gusto mo akong gawing audition piece? Nag-angat ng tingin si David, walang emosyon. At least, mas totoo kaysa magpanggap tayo sa altar. Kung papayag naman ang anak mo, Mrs. Agape, ay wala namang magiging problema. At isa pa, moderno na ngayon. Hindi na tradisyonal. Singit ng ama ni David na tila hindi na rin nabigo dahil mukhang interesado ang kaniyang anak. Modern? Halos mapasigaw sa Celestine, hindi makapaniwala sa narinig. Magkasama kami sa isang bubong ng walang kasal? What kind of twisted logic is that? Celestine, babala ng ina niya. Pilit na pinapakalma siya sa mesa. Kita ang mga matang nagsusumamo na huwag siyang gumawa ng eksena. Ito na nga bang sinasabi ko, Mami? Pinipilit niyo ako magpakasal sa estranghero tapos ngayon gusto niyo pang tumira ako kasama siya? Bulong ni Celestine sa kanyang utak habang nakatitig sa mokong na si David. Nagkibit balikat ito? Parang wala lang. If you're scared, then just say it. Scared? Halos mabitawan ni Celestine ng kubyertos. Ako? Sa'yo? Tumawa siya ng mapait. Please, kung sino man ang dapat matakot dito, ikaw yon. Saglit na natahimik ang mesa. Kita ang halatang tuwa ng ama ni David na parang nakikita niyang nag-aapoy ang dalawa kahit puro inisan ang laman. Then it's settled. Malamig na sambit ni David. Nakatingin lang sa dalaga.
We live together, starting tomorrow. Napatigil si Celestine. Gusto niyang sumigaw ng no way, pero ramdam niyang wala na siyang laban. Lahat ng tao sa mesa, lalo na ang ina niya ay parang nakahanap ng bagong pag-asa para maisalba ang kumpanya. At sa loob-loob ni Celestine, isang bagay lang ang sigurado. Magiging impyerno ang buhay niya sa piling ng lalaking to. Natapos ang gabing yun na tulala si Celestine, agad siyang sumakay sa kanyang kotse at pinaharurot iyon palabas. Ngunit bago pa siya makalabas ng parking lot, halos tumigil ang kaniyang paghinga ng isang Rolls Royce ang biglang sumulpot at mabilis na gumilid sa kanyang SUV. Lalabas na sana siya upang komprontahin ito. Ngunit nang makita si David na tamad lamang na sumulyap sa kanya, napakagat siya sa labi at walang boses na napamura. Lintik! Bakit ang malas ng buwan na to? Inis na asik niya, sabay muling pinaharurot ang kaniyang sasakyan nang makaalis na ang binata. Samantala, sa loob ng kaniyang sasakyan, mariing kinuyom ni David ang manibela. Hindi niya maalis sa isip ang ekspresyon ni Celestine kanina. Yung halatang galit, pero may kung anong apoy sa mga mata na matagalan niyang hindi nakita sa kahit na sinong babae. Impyerno? Malamig niyang bulong. Let's see kung sinong masunog. Muli ay pumikit ng mariin si Celestine na tila kinilibutan. Saka doon ay nilagok ang alak kasama ang kaibigan na si Nari. Matapos ang dinner meeting na iyon, ay dumiretso siya agad sa club at uminom. Really? So asawa mo na siya? Bulaslas ni Nari. Hindi pa, Nari. Halos pasigaw na tugon ni Celestine, sabay lagok muli ng alak. Ramdam niya ang pag-init ng katawan pero hindi niya ay nalintana. At never magiging asawa kong mokong na yun. Umiling si Nari. Pilit siyang inaalo. Di ba yun nga ang deal ng mami mo para mailigtas ang kumpanya niyo? Napabuntong hininga si Celestine, saka nagpilit ng ngiti na halatang pilit lang. Kung hindi lang dahil kay Daddy. Kung hindi lang dahil sa alaala niya, matagal na akong tumakas. Pero girl, seryoso ka? Si David Morris? As in, David Morris? Alam mo bang lahat ng babae willing maging alipin niya, tapos ikaw, di sila na? Singit ni Celestine. Medyo malakas ang boses. Napatingin tuloy ang ibang customer sa club, pero hindi niya iyon pinansin. Hindi ako isa sa mga babaeng yun. Hindi ako manlilimos ng atensyon niya. Napatango si Nari, pero halata ang pag-aalala. Delikado ka sa kanya, sis. Ang tingin ko sa lalaki, hindi siya basta nagpapaikot. Gusto niya, kontrolado niya lahat. Sandaling natahimik si Celestine. Sa isip niya, totoo nga ang sinabi ng kaibigan at iyon ang kinatatakutan niya dahil alam niyang hindi siya madaling kontrolin. Good luck na lang sa impyernong papasukin mo. Dagdag ni Nari, sabay abot ng isa pang baso ng alak. Muli ay nilunod ni Celestine ang sarili sa alak, ni hindi na niya alam kung paano siya makakauwi. Ang huling natatandaan lamang niya ay ilang oras bago siya tuluyang lamunin ng alak, may lalaking humawak sa kanyang bewang sa gitna ng dance floor at binuhat siya palayo roon. Doon lamang bumalik ang kanyang wisyo nang maramdaman ng tila malakas na hampas ng alon mula sa labas. Ayusin mong desisyon mo sa buhay, Celestine. Bulong niya sa sarili habang nakapikit. Ramdam pa niya ang bigat ng comforter sa kanyang katawan at dahan-dahang pinakiramdaman kung may bahagi ba sa kanya na masakit. Pero nang bumangon siya sa pagkakahiga ay halos manlaki ang mata niya nang matanaw niya sa glass wall ang dagat. Oh my God! Nakidnap pa yata ako! Anis Celestine at mabilis na bumaba sa kama. Muli siyang lumapit sa glass wall at doon niya napagtanto na hindi ito kondo, kundi isang mansyon o villa sa isla. Halos mabangi si Celestine sa bilis ng tibok ng puso niya. Agad niyang hinanap ang cellphone niya sa bedside table pero wala ito roon. Sa halip, isang maliit na envelope ang nakalapag at sa ibabaw noon ay nakasulat ang pangalan niya sa pamilyar na malinis na sulat kamay. Kinabahan siya bago iyon binuksan. Welcome to your new home, Celestine. Davy? Basa ni Celestine na nakakunot ang noo. Napasinghap siya, halos malaglag ang envelope sa sahig. Putik! Siya na naman! Mabilis niyang bulalas. Napaatras si Celestine at nagmadaling naglakad sa loob ng silid
na parang hindi makahanap ng exit. Sa sobrang taranta ay hindi na niya namalayang bumukas ang pinto. At doon sa harapan niya, nakatayo si David. Malinis ang suot nitong white shirt na bahagyang nakabukas sa dibdib habang hawak pa ang isang baso ng kape. Parang walang pakialam sa buong mundo. Samantalang siya, halos matumba sa kama. Good morning, wife-to-be. Malamig pero may halong pangaasar ang boses nito. I thought baka hindi ka na magigising sa sobrang kalasingan kagabi. Muling sumagi sa isip ni Celestine ang kamay na bumuhat sa kanya mula sa dance floor kagabi. Napakagat siya ng labi na mula hindi sa hiya, kundi sa galit. You? Ikaw ang nagdala sa akin dito? Halos pasigaw niyan tanong. Ngumisi lang si David, isang ngiting nakakapikon. Hindi ba mas mabuti? At least hindi ka nakahandusay sa sahig ng club. Ngayon, you're exactly where you're supposed to be. Supposed to be my ass. Kidnap to! Singhal niya, sabay kuha ng unan at inihagis sa lalaki. Ngunit mabilis nang yun sinalo ni David. Parang wala lang. Call it whatever you want, Celestine. Umupo ito sa gilid ng sofa at marahang uminom ng kape. Pero simula ngayon, we're living under the same roof. Get used to it. Baliw ka na ba? Alam ba to ni Mami? Nagkibit balikat lamang si David at malalim na huminga. Ngayon ay pinagmasdan niya ang mukha ng dalaga at tila ba siyang patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Yeah, she knows. At pumayag siya dahil may tiwala siya sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Celestine. Halos mabilaukan sa galit. Tiwala? Sa'yo? Halos maputol ang boses niya sa inis. Kung pumayag nga si Mami, ibig sabihin tinatraidor niya ako. At ikaw naman wala ka talagang konsensya. Ngunit imbes na magalit, bahagyang ngumisi si David habang nakatingin sa dalaga na para bang natutuwa sa bawat reaksyon nito. Ibinaba niya ang hawak na tasa ng kape sa mesa at marahang tumayo. Mabigat ang bawat hakbang papalapit kay Celestine. Kung ako sa'yo, Celestine, malamig na bulong ni David. Huwag mo nang ubusin ang lakas mo sa pagtutol. Dahil kahit anong gawin mo, the fact remains. You're stuck with me. Mabilis na umatras sa Celestine, pero ramdam niya ang malamig na salamin ng glass wall sa kanyang likuran. Wala na siyang atrasan. Pinagmasdan siya ni David mula ulo hanggang paa, sa kabahagyang yumuko para tumapat sa kanyang mukha. Better start choosing your battles, wife-to-be. Dagdag pa ni David, mababa ang boses na halos magdulot ng panginginig sa buong katawan ni Celestine. Kung akala mo magpapakontrol ako sa'yo, nagkakamali ka. I will make sure this whole thing burns to the ground. Sandaling natahimik si David, saka ngumisi ng malapad. Impyerno, di ba sabi mo? Then let's burn together. Nang makaalis ang binata, ay doon lamang nakahinga ng malalim si Celestine. Nang kunin niya ang cellphone at tatawag sana kay Nari, ngunit walang signal, kaya't naibato lamang niya iyon sa gilid. Pambihira! Sigaw niya at sumalampak sa sahig. Katapusan ko na talaga. Ilang minuto siyang nakatulala bago siya nagpasya. Mabilis siyang tumayo at lumapit sa pintuan. Binuksan yon para tignan kung may makikitang tao. Tahimik ang hallway, maliban sa ilang CCTV na nakaangat sa kisame. Great! May reality show na pala ako. Bulong niya, sabay ikot ng mga mata. Dahan-dahan sa Celestine na bumaba sa hagdan, umaasang makakahanap ng pinto palabas. Ngunit habang papalapit siya sa main door, bigla itong bumukas mula sa labas. Halos mabitawan niya ang hawak na tsinelas nang bumungad si David, tanga ng isang susi at cellphone. Nagtagpo muli ang kanilang mga mata. Si David kalmado lang, ngunit sa loob ng isang segundo, alam niyang nahuli siyang may balak tumakas. Going somewhere? Napalunok sa Celestine, pero pinilit ang tapang. Ano? Maglalakad lang ako. Gusto kong makita ang paligid. Umiling si David at ngumisi ng mapait. You don't walk out of my villa without me knowing. Remember that, Celestine. This is not Manila. Wala kang signal, wala kang masasakyan, at lalong wala kang matatakbuhan. Bakit? Ikaw bang may-ari ng buong isla? Pasigaw ni Celestine na sagot. Hindi sumagot si David.
Pagkos ay bahagyang yumuko palapit sa kanya. Nakatitig ng diretso sa mga mata niya. Yes, ako nga. Binili kong isla na ito at pag-aari kong lahat ng mayroon rito. Halos malaglag ang panga ni Celestine sa narinig. You're insane! Singhal niya. Sinong baliw ang bibili ng buong isla? Nagtaas lang ng balikat si David. Para bang sinabi lang niyang bumili siya ng bagong relo. Someone who can afford it. Napaatras si Celestine. Halos hindi makapaniwala. At ano ngayon? Dahil mayaman ka? Pwede mo nang ikulong ang isang babae sa gitna ng dagat? Come on. Bakit hindi na lang natin i-enjoy? Besides, pareho nating hindi gusto ang bagay nito. Wika ni David na tila pati siya ay hindi niya inaasahang lalabas sa bibigang ideyang yon. Nagulat si Celestine sa narinig. Sandali siyang natahimik bago muling nag-angat ng tingin kay David. Enjoy? Halos pasigaw niyang balik. Are you seriously suggesting na maglaro tayo ng masayang mag-asawa dito? Habang sa totoo lang, gusto ko nang lunurin ang sarili ko kaysa makasama ka. Hindi kumurap si David. Diretsong nakatitig sa dalaga. Para bang sinasala ang bawat galit na salitang lumalabas sa bibig ni Celestine. Exactly. Malamig na tugon nito. Pareho tayong ayaw dito. So instead na magpakamartir ka at sirain ang sarili mo sa inis, bakit hindi mo na lang subukang gawing madaling sitwasyon? Napahalakhak si Celestine, ngunit may halong pangungutya. Easy for you to say. Ikaw mo'y kontrol sa lahat. Ako? Isa lang akong... Napahinto siya. Kinuyom ang kamao. Isa lang akong pawn sa mga larong negosyo ng pamilya namin. Bahagyang lumambot ang mga mata ni David, ngunit agad niya itong tinakpan ng mapanuksong ngiti. Well, pawn ka nga, pero at least, you're my pawn now. Buisit ka? Singhal ni Celestine, sabay talikod. Mabilis siyang naglakad papalayo, ngunit bago siya tuluyang makalayo, ay muling nagsalita si David, mababa at malamig ang boses. Face it, Celestine, we're trapped with each other, so whether you like it or not, you'll burn with me. Pumikit ng mariin si Celestine at doon ang makalabas ay bumungad sa kanya ang dagat at puting buhangin. Walang bahay, ni walang tao sa lugar na tila isa iyong paraiso sa gitna ng isla. Ngunit kapag tinanaw ang kabilang dako ng sa pagitan ng tubig, tanaw ni Celestine ang mga taong nangingisda. Pahalan, aniya at naupo sa buhangin. Samantala, tinanaw ni David si Celestine mula sa balkonahe. Nakaupo ito, pinapadapuan ng hangin, na tila ba malalim ang iniisip. You like her? I'm sure hindi mo siya dadalhin sa villa kung hindi. Ani Peter mula sa kabilang linya. Like her? Don't be ridiculous. She's just part of the deal. Narinig ang maikling tawa sa kabilang linya. Part of the deal, ha? Kung ganun, bakit parang mas interesado ka sa kanya kaysa sa buong negosyong pinapasok natin? Hindi sumagot agad si David. Sa halip ay muling tinapunan ng tingin ng babae sa dalampasigan. Kita niya ang buhok nitong nilalaro ng hangin. Ang paraan ng pagkakaupo na para bang lumayo ito sa mundo. May init na kumislot sa dibdib niya na ayaw niyang pangalanan. Don't overthink, Peter. Malamig niyang sambit. I'm just making sure she doesn't run away. That's all. Kung yan ang palusot mo, fine. Tugon ni Peter. Pero kilala kita. Once you set your eyes on something or someone, hindi mo basta binibitawan. Napahigpit ang kapit ni David sa railings ng balkonahe. Hindi niya alam kung naiinis ba siya sa sinabi ng kaibigan o dahil sa takot na baka totoo nga yun. Muli ay naisipan ni Celestine na pumasok sa villa nang matanaw niya ang papalubog na araw. Ni hindi niya namalaya na lumipas pala ang maghapon na tulala siya at nirerehistro na ang lahat. Finally, magluto ka na. Bungad ni David nang makita si Celestine sa living room. Ano? Ako? Magluluto? Bahagyang nag-angat ng kilay si David. Nakasandal sa sofa habang hawak pa ang baso ng alak. Yes, ikaw. Unless gusto mong magutom tayo ngayong gabi. Napasinghap si Celestine. Halos matawa sa inis. Excuse me? Hindi ako katulong para utusan mo. Good. Dahil wala naman akong balak magbayad.
Malamig pero may bahid ng biro ang tono ni David. Pero kung hindi ka marunong magluto, then I guess it's going to be a very long night. Halos hindi makapaniwala si Celestine sa kapal ng mukha ng binata. Bakit hindi ikaw? Ikaw naman palang bumili ng buong isla, hindi ba? Siguro kaya mo ring bumili ng chef. Dahil may tiwala ako sa'yong marunong ka. Napatigil si Celestine. Nakataas ang kilay habang nakapamewang. Excuse me? Tiwala? Kanina lang gusto mo kong ikulong dito tapos ngayon, bigla ka namang may tiwala. Instinct. At saka hindi bagay sa'yo yung tipong hindi marunong sa kusina. Hoy! Marunong ako magluto, no? Asik ni Celestine at hindi hinintay pa ang sasabihin ng binata. Dumiretso na siya agad sa kusina at doon napahinga ng malalim. Anong akala niyo sa akin, babae lang? Tagakain at spoiled na anak? Anis Celestine at kinuha ang piraso ng manok na nilagyan niya lamang yun ng asin at inilagay sa oven. Samantala, nang pumasok si David sa kitchen ay halos makuha niya ang fire extinguisher dahil sa tila amoy na nasusunog na manok sa kusina. What the hell is that? Napaatras si David, halos mapangiwi sa matapang na amoy. Don't tell me, yan na yung dinner natin. Halos maputol ang hininga ni Celestine habang mabilis na hinugot ang tray mula sa oven. Umuusok yun at ang dating maputing balat ng manok ay halos naging kulay uling na. Shit! Sigaw niya, halos mapaso pa sa pagmamadali. Hindi ko sinasadya. Napatakip si David ng ilong sa kamarahang kumalabit sa fire alarm na muntik nang tumunog. Lumapit siya at pinagmasdan si Celestine na may uling pa sa mukha dahil sa pagkakasunog ng oven. Pawisan na rin at kita niya ang paumula ng leeg ng dalaga pababa. What is this? Turo ni David sa tila uling sa harap niya. Napatitig si Celestine sa kanya. Halos umuusok pa ang tenga sa inis. Obviously, manok. Hindi mo ba makita? Umiling si David, bahagyang nakangiwi. Hindi to manok, Celestine. Para tong exhibit sa museum. Fossil of the year. Buisit ka? Singhal ng dalaga, saka siya tinulak palayo. Kung hindi ka rin marunong magluto, huwag ka na makisawsaw. Sandaling natahimik si David, saka marahang tumawa. Hindi niya alam kung bakit, pero imbis na mainis ay natatawa siya sa itsura ni Celestine na magulo ang buhok, may uling sa pisngi, pawisan at halatang frustrated. Ang layo sa glamorosang babaeng palaging ayos na ayos sa tuwing nakikita niya ito sa syudad. Stop laughing! Mariing wika ni Celestine, sabay punas ng braso sa kanyang pisngi, pero lalo lang kumalat ang uling. Lumapit si David at kinuha ang tissue sa counter at walang pasabi na dinampian ang pisngi ng dalaga. Napatigil si Celestine at nagulat sa biglaang lambing ng kilos nito. Next time, bulong ni David, hindi inaalis ang tingin sa dalaga. Let's just hire a chef. Ayoko pang mamatay sa sunog. Ramdam na Celestine ang init sa pisngi niya. Hindi dahil sa tissue, kundi dahil sa tingin ng binata. Mabilis siyang umiwas at nagkunwaring abala sa pagliligpit. Bahala ka. Hindi na ako magluluto ulit. Now let's eat. Ani David bago kumurot ng piraso ng manok na niluto ni Celestine. It's good. Pwede natin kainin. Kita ni David ang biglang pagliwanag ng mukha ni Celestine sa kaniyang sinabi. Tila ba nabuhayan ito ng pag-asa, ngunit mabilis din niyang iniwas ang tingin. Talaga? Baka naman niloloko mo lang ako. Ngumiti si David at muli siyang kumuha ng isa pang piraso. Dahan-dahan niyang ilapit yun sa labi ni Celestine. Here, taste it. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Celestine. Ha? Ako? Tumango si David, hindi inaalis ang titig. Ikaw may gawa, tikman mo. Napalunok si Celestine, para siyang batang pinapasubo. Dahan-dahan niyang binuka ang bibig at kinagat ang piraso ng manok mula sa tinidor na hawak ni David. Sa loob-loob niya, sana hindi halatang nanginginig siya. Ilang segundo lang at napangiwi siya. Ang alat! Para akong lumulunok ng dagat! Mabilis niyang dinampot ang baso ng tubig at ininom ng tuloy-tuloy. At least, hindi sunog ang lasa. Improvement. Grabe ka! Mariing tugon ni Celestine
namumula ang pisngi. Kanina sabi mo pwede nang kainin, tapos tatawanan mo rin ako. Pwede naman talagang kainin kung gusto mong magka-high blood sa isang kagat. Tarantado ka talaga. Ani Celestine at unang natawa kahit pilit niyang pinigilan. Pero unti-unting lumambot ang atmosphere sa pagitan nila. Sa gitna ng halakhakan ay biglang natahimik si David. Pinagmasdan niya ang dalaga, ang mata nitong kumikislap kahit nagrereklamo at ang ngiting hindi niya akalaing makikita pa niya. See? Mahina niyang sambit halos pabulong. Mas bagay ka kapag totoo kang ganyan. Mas maganda ka. Nanigas ang katawan ni Celestine sa narinig. Para bang huminto ang paligid at tanging boses lang ni David ang umaalingaw-ngaw sa kanyang isip. Mas maganda? Nauutal niyang ulit. Pilit na ikinukubli ang mabilis na pagtibok ng puso. Nagkibit balikat si David. Tila baliwala lang pero hindi maitago ang bahagyang ngiti sa kanyang labi. Sinabi ko lang ang totoo. Agad namang umiwas ng tingin si Celestine. Kunwaring abala sa paghahanap ng noodles sa cabinet. Tss, huwag mo akong bulahin. Hindi ako madaling mauto. Hindi naman katabi ng bola. Sagot ni David, nakasandal sa counter habang patuloy siyang nakatitig dito. Ikaw lang ang ayaw maniwala. Pinilit ni Celestine na huwag patulan. Pero hindi niya mapigilan ang pamumula ng pisngi, lalo pa nang maramdaman niyang lumapit si David at kinuha ang pakete ng noodles mula sa kaniyang kamay. Let me. Sabi nito, saka siya mismo ang nagpakulo ng tubig. Kung ito ang makakain natin, at least, siguradong luto. Tahimik si Celestine habang pinapanood siya at sa unang pagkakataon, hindi siya makapaniwalang kayang magmukhang normal ni David. Hindi ang aruganteng lalaki na biniling isang isla, kundi isang simpleng tao na nagluluto ng noodles sa tabi niya. At gaya ng dati, mabilis lumipas ang mga araw na magkasama sila. Hindi naman nagkaroon ng problema sa Celestine dahil sa kabila ng lahat, hindi naman pala ganoon kayabang si David. Mabait ito bagamat minsan nakakainis lang talaga. Ano? Tarantas Celestine ang maabutang nakatitig sa kanya si David. What? Hindi ka ba sasama? The stock is out, so we have to shop. Shopping? Yes, shopping. Sagot ni David at ngumiti. Agad namang umiwas ng tingin si Celestine. Bumaba siya sa veranda at sumakay sa kotse. Hindi niya napigilang mapangiti sa isiping magmumol sila ng binata. Miss na rin niya iyon. Lalo't halos 2 linggo na siyang nakakulong sa isla. Ni lotion na perfume man lang ay wala siya. Dahil basta na lamang siyang dinala ni David roon. Let's go? Muling tanong ni David. Okay, sagot niya. Halos hindi maitago ang kasabikan. Habang umaandar ang sasakyan, nakatingin si Celestine sa labas ng bintana. Sa isip niya, mall talaga ang pupuntahan nila na may aircon, mga butik at shelves ng pabango. Sa totoo lang, kinikilig pa siya ng kaunti sa ideya na magsha-shopping sila ni David. Ngunit ilang minuto lang ay napakunot na ang noo niya. Imbes na makita ang mga gusali, unti-unting lumitaw ang maliit na pier at ilang bangkang naglalabas-masok ng kahon ng mga paninda. May mga locals na naglalako ng gulay, prutas at isda. What the? David! Halos pasigaw niyang sabi. Ito ba yung sinasabi mong shopping? Tumawa lang si David habang inilalabas ang kanyang shades. Yes, shopping. Hindi ba mas masaya? Fresh from the sea and farm. Fresh from the sea. Natatawang wika na Celestine habang tumatango-tango. Mariin siyang pumikit bago bumaba ng kotse nang buksan yun ni David. Let's go. Baka maubusan tayo. Agad namang sumunod si Celestine sa binata. Ngunit halos mapahinto siya nang mapansin kung paano tila huminturi ng paligid sa pagdaan ni David. Para itong hari na agad nakakaagaw ng atensyon ng lahat. Nang maramdaman niyang medyo malayo na ang agwat nila, biglang lumingon si David at sa gitna ng maraming tao, mabilis siyang bumalik kay Celestine at marahang hinawakan ng kaniyang kamay. Pinagdikit ang kanilang mga palad. Kumapit ka lang. Mahinahong ani David at kita niya ang gulat sa mga mata ni Celestine. Ang dami palang tao rito. Mahina niyang usal, halos nanginginig ang boses.
Of course. Malamig pero may halong lambing na sagot ni David. This is the market. Lahat ng kailangan nandito. Pero kung hindi ka kakapit, baka mawala ka sa gitna ng tao. Halos marinig ni Celestine ang bulungan ng mga tao sa paligid. Ang gwapo niya. Girlfriend kaya niya yan? Bagay sila, no? O baka bagong mag-asawa? Napakurap si Celestine at agad na inalis ang tingin kay David. Pilit na hindi pinapansin ng mga bulungan. Pero mas lalo lang siyang namula nang maramdaman niyang hindi bumibitaw si David. Para bang sinasadya itong ipakita sa lahat na magkasama sila. David, pabulong niyang reklamo. Pwede bang bitawan mo na ako? Why? Asawa mo naman ako. Hindi pa ba pwede kahit magkahawak lang ng kamay? Excuse me? Asawa agad? Hindi pa nga tayo kasal? Irap ni Celestine. Bahagyang kumunot ang noo ni David, pero hindi nito binitawan ang kamay niya. Kahit na, and I'm sure sooner or later, wala ka rin kawala. You'll still end up being my wife. Bakit gusto mo ikasal sa akin? Don't tell me, may gusto ka sa akin. Alanganing tanong ni Celestine, kumurap-kurap pa. Ngumisi lamang si David at nagpatuloy sa paglalakad habang magkahugpong pa rin ang kanilang mga kamay. Sa mga linggo nilang magkasama, doon niya napagtanto na hindi lang basta negosyo ang dahilan kung bakit niya nais ang dalaga. Sa dinami-dami ng babaeng kaniyang nakilala, kay Celestine lamang niya nasilayan ang hinahanap niyang kinabukasan. Let's eat first. Ani David nang mapansin ang isang maliit na kainan na halos walang tao. Agad siyang pumasok at hinila si Celestine papasok doon. Ano ba't di mo masagot ang tanong ko? Ani Celestine, hindi napigilang mapangisi habang nakaupo. Don't tell me, kilala mo na talaga ako noon pa. At crush mo na talaga ako. Nag-angat ng tingin si David, bahagyang ngumisi, pero hindi yun pilyo, kundi seryosong ngiti na may halong bigat. Pinagmamasdan niya si Celestine na para bang binabasa ang kaluluwa nito. Don't tell me you don't feel it too. Ako lang ba? Seryosong tanong ni David. Hindi inaalis ang titig. Napalunok si Celestine. Akala niya biro lang ang usapan nila. Pero sa paraan ng pagkakasabi ni David, ramdam niya ang totoo. Kinabahan siya. Ang puso niya ay parang sasabog sa dibdib. What do you mean? Pilit niyang iwas, pero nanginginig ang boses niya. Dahan-dahang ngumiti si David. Mas malapit pa ngayon. Celestine, hindi na ito tungkol sa kasunduan ng pamilya. Hindi na ito tungkol sa negosyo. Gusto kita at gusto kong ikaw mismo ang makaramdam niyan na hindi ito laro para sa akin. At akala mo, mahuhulog ako sa pag-amin mo? Depensa ni Celestine. Celestine, bumaba ang tono ng boses na David. Mabigat at diretso. Hindi ko kailanman inisip na madali kang mahuhulog. Pero aminin mo man o hindi, may nararamdaman ka rin. Napakurap si Celestine, agad umiwas ng tingin. O wala, ang taas ang tingin mo sa sarili mo ah. Umiling si David sa kamarahang ngumisi, pero seryoso pa rin ang mga mata. Then look at me in the eye and say it. Sabihin mong wala kang nararamdaman, at titigil ako. Napatigil si Celestine. Gusto niyang bumanat, gusto niyang tawanan, o insultuhin ito, gaya ng lagi niyang ginagawa. Pero bakit parang hindi lumalabas ang boses niya? Bakit parang mas lalo siyang kinakabahan sa bawat segundo ng pagtitig ni David sa kanya? Tahimik lang si David na naghihintay, ni hindi siya kumukurap, hanggang sa napalunok sa Celestine at napaatras ng bahagya. You're impossible. Then let me prove it to you. Hanggang sa napalunok sa Celestine at napaatras ng bahagya. Tumikim lamang si David at doon ay nag-order ng pagkain na sa talambuhay niya hindi pa natitikman. Ngunit dahil kasama ang dalaga, doon tila ba mas magaan ang lahat. Nabili mo na ba lahat ng kailangan mo? Tanong ni David nang ilagay sa likod ng kotse ang mga pinamili nila. Oo, pero... Pero... Si David at luminga. Kasi... May malapit ba rito na drugstore? Yeah?
Nakalimutan ko ang feminine wash. Yun ang kulang. Ani Celestine at doon na tuluyang gumapang ang hiya sa kaniyang katawan. Nanatiling nakatitig si David, bahagyang nag-angat ng kilay at tila pinipigilan ang ngisi. That's it? Akala ko kung ano na. Nakakahiya. Bulong ni Celestine at pumasok sa kotse. Umiling lang si David at saka natawa ng mahina. Bahagyang yumuko para makita ang mukha niya. Celestine, natural lang yun. Huwag mong isipin na nakakahiya. Kung kailangan mo, bibilhin natin. Simple as that. Ang dali mo lang sabihin kasi lalaki ka. Exactly. Ganting sagot ni David. Nakangiti pero may halong seryoso sa tono. At kung kasama mo ako, hindi mo kailangan mahiya. Kung anong kailangan mo, I'll make sure you get it. Doon ay hindi na napigilan ni Celestine ang mapatingin sa kanya. Kita ang sinseridad sa mga mata ni David at sa isang iglap, ramdam niya ang init sa dibdib niya na pilit niyang itinatanggi mula pa kanina. Pumikit ng mariin si Celestine at pinagmasda ng patak ng ulan sa bintana ng kotse. Maya-maya lamang ay huminto muli ang kotse. Teka, ikaw ba ang bibili? Tanong ni Celestine. Medyo nagulat nang akmang aalis si David sa kinauupuan nito. Yeah, huwag ka nang lumabas. Walang payong. Mababasa ka rin kahit ipark ko. Ako na lang ang bibili. Sagot ni David na may halong katiyakan at pag-aalala sa boses. Teka. Relax, Celestine. It's just a store. I'll be back. Nanlaki ang mga mata niya. Halos di makapaniwala. Oh, wait! David! Pero huli na, dahil nakalabas na ito ng kotse, bitbit ang susi at unti-unting nababasa ang polo. Shit! Si Celestine at pumikit ng mariin. Nakakahiya! Ilang minuto lang ang lumipas. Bumalik si David, bahagyang basa ang balikat dahil hindi nito ginamit ang payong. Hawak niya ang maliit na paper bag mula sa drugstore, para bang walang kaarte-arte sa ginawa. Pagbukas ng pinto, diretso niya iyong iniabot kay Celestine. Here. Ani David. Problem solved. Halos hindi maigalaw ni Celestine ang kamay niya sa hiya. Dahan-dahan niyang kinuha ang bag at doon tumama ang tingin niya sa mga mata ni David na seryoso pero may halong lambing at pag-aalaga. David, mahina niyang sambit. Hindi ka man lang nahiya. Umiling si David sabay ngisi. Why would I? Kumpara sa'yo, walang nakakahiya. Napakagat lamang ng ibabang labi si Celestine. At doon, tahimik nilang binagtas ang daan pa uwi. Ngunit ilang minuto lamang, muling binasag ni Celestine ang katahimikan. Magligo kagad. Pag uwi natin, nabasa ka ng ulan baka magkasakit ka. Are you worried about me? Well, syempre. Basta wag kang magkasakit. Mabilis niyang sabi, pilit na iniwas ang tingin. Ngumisi si David. Celestine, hindi mo kailangan itago. Ramdam ko naman, kahit konti. Hindi ko naman, ibig sabihin, hindi ako... Shh! Sagot ni David. Humawak sa kamay niya at marahang hinalukay ang palad ni Celestine. I know. Pero, I like it when I know na nag-aalala ka para sa akin. Tahimik si Celestine sa sandaling yun. Ramdam ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung kinakabahan o natutuwa. Napangiti siya sa sarili. Bahagyang kinuyom ang kamay na hinahawakan ni David. At sa unang pagkakataon, hindi niya inisip ang galit o inis na tanging ang init at katahimikan lamang ang dinaman niya. Nang marating ang mansyon ay siyang pinapasok ni David sa loob, habang ang binata naman ay dala ang paper bag na kanilang pinamili. Maligo ka na, ako na lamang ang mag-aayos dito. Sambit na Celestine nang makarating sila sa kitchen area. You sure? I wanna help you. Ngumisi si Celestine, bahagyang napangiti sa malasakit ni David. Nope, I'll handle the food. You relax, hindi mo kailangan pakialaman ng lahat. Hindi ako makarelax. Sagot ni David, tumingin sa kanya na parang may halong biro at seryosong tingin.
Kasi gusto ko makasiguro na maayos ka. At I like seeing you take care of things. Shh, don't worry. Hindi na uling ang kakainin mo. Irap ni Celestine at ngumiti. You should go to shower first. Alright, kung yan ang gusto ng asawa ko. Ngiti ni David at umalis sa harap ni Celestine. Napailing lamang si Celestine at ipinagpatuloy ang paglilinis ng mga gulay at prutas bago isa-isang inilagay sa loob ng ref. Saglit siyang napahinto at napaisip. Sakto ang soup ngayong maulan na gabi, kaya naman nagsimula siyang maghiwa, maghalo at magpakulo. Ngunit makalipas ang halos 2 oras ng pagluluto, wala pa ring bakas ng pagbaba ni David mula sa silid nito. Nasaan na ba yun? Bulong niya. Ibinaba ang sandok na hawak at umakyat na sa hagdan upang sunduin ang binata. Pagbukas niya ng pinto, halos mapaatras siya sa gulat. Sa gitna ng madilim na silid, nakahandusay si David sa kama. Balot na balot ng puting comforter na para bang isang lumpiang mahigpit na pinulupot. Malayo ito sa imahe ng binatang palaging may otoridad at kontrolado ang bawat galaw. Ngayon, mukha itong batang nilalamig, marupok at walang laban. Ang init mo! Gulat na wika na Celestine nang makalapit siya at maramdaman ang noo ng binata. Ramdam niya agad ang lagnat na tila nagpapahina rito. At teka, kukuha ko ng tuwalya at tubig. Ngunit bago pa makaalis si Celestine sa harap ni David at doon nahila siya nito pahiga. Don't leave. Mahina ngunit malinaw na bulong ni David. Nakapikit pa rin at tila ba walang malay sa sinasabi. Natigilan si Celestine para bang biglang tumigil ang paligid sa narinig niya. Ang lalaking palaging matapang, mayabang at kontrolado ang lahat. Ngayon ay parang batang natatakot maiwan. Paano ka gagaling kung hindi mo ako papakuhain ng tubig at tuwalya? Utal na wika na Celestine ang maramdaman ng malaking braso ni David na pumulupot na sa bewang niya. Stay here, Celestine. Mas hindi damang bigat kapag nasa tabi kita. David, mahina niyang sambit. Hindi alam kung ano ang isasagot. Ramdam niya ang init ng lagnat nito, pero mas ramdam niya ang tapat na pakiusap sa bawat himig ng boses ng binata. Unti-unti siyang napaluhod sa tabi ng kama. Marahang hinaplos ang buhok nito. Okay, I'll stay. Pero kapag nagising ka bukas wala kang reklamo ha. Iipitin kita ng gamot at papainumin. Bahagyang kumurba ang labi ni David. Halos isang pilit ng ngiti kahit nakapikit. Fine. Basta nandito ka. Pumikit si Celestine. Ramdam ang bigat ng paghinga ng binata sa pagitan ng katahimikan ng gabi. Ilang minuto siyang nakahiga, nakatalikod kay David. Pinipilit kumbinsihin ang sarili na manatiling kalmado. Ngunit sa huli, nag-ipon siya ng lakas ng loob at dahan-dahang humarap. At sa pagkakataong yon, tila tumigil ang oras. Nakatitig lamang siya kay David. Para bang noon lang niya nakita ang tunay na anyo nito na hindi ang lalaking palaging may otoridad, kundi isang taong may halong kahinaan at ganda na mahirap ipaliwanag. Para sa kanya, mistulang isang Greek god na bumaba sa lupa ang binata. Perpekto ang hulma ng mukha, lalo na at bumagay ang magulong itim na buhok na nakakalat sa unan. Grabe, napaka-perpekto mo. Bulong ni Celestine, ngunit muli ay lumundag ang puso niya nang bumukas ang maamong mga mata ni David at tumitig sa kanya. I love you. Ani David at kinuha ang kamay ni Celestine. Inilapat yun sa kanyang labi na para bang yun lang ang kayang gawin ng buong lakas na natitira sa kanya. Thank you for staying. Halos mabingis Celestine sa tibok ng sarili niyang puso. Hindi niya alam kung dahil ba sa lagnat kaya nasabi iyon ni David o dahil iyon ang totoo nitong nararamdaman. David, mahina niyang bulong. Pilit itinatago ang pag-angat ng dibdib niya sa sobrang kaba. Gusto niyang magduda. Gusto niyang sabihin na wala lang yun, pero ang bigat at init sa mga mata ni David, kahit may sakit, ay hindi nagsisinungaling. Hindi na siya nakapagsalita pa nang marahang pumikit muli ang binata. Tila nahulog ulit sa pagod at lagnat, habang ang kamay nito ay nanatiling nakakapit pa rin sa kanya.
Samantala, muling nagising si David. Wala na ang lagnat sa kanyang katawan, kaya't inalis niya ang bimpo sa kanyang noo at pinagmasdan ang magandang anghel sa kaniyang tabi. At doon inayos ni David ang sarili at hinarap ang trabahong hindi natapos. Binuksan niya ang laptop sa gilid ng mesa at sinalubong agad ang mukha ni Jared sa screen. Sir, bungad ng kaniyang sekretary. Parating na po ngayon ang singsing na inyong binili sa Paris. Sandaling natahimik si David, saka muling sumulyap kay Celestine na mahimbing pa ring natutulog. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago muling ibinalik ang tingin sa screen. Good. Make sure it arrives discreetly. Ayoko may ibang makaalam bago siya. Ilang oras pang hinarap ni David ang mga trabaho niya, ngunit napako ang tingin niya nang magising si Celestine. Medyo magulo pa ang buhok at halatang bagong bangon. Good morning. Bati ni David, may bahagyang ngiti sa labi. Kanina ka pagising? Tanong ni Celestine, medyo nahihiya at bahagyang inayos ang buhok niya gamit ang mga daliri. Tumigil si David sa ginagawa at tumingin lang sa dalaga. Parang hindi makapaniwalang ganun kaganda ang nakikita niya kahit wala pang ayos. Yeah, kanina pa. I was watching you. Napakunot ang noo ni Celestine. Watching me? Para kang stalker. Umiling si David. Lumapit at marahang inayos ang ilang hibla ng buhok na nakatabing sa mukha ng dalaga. No, para lang akong isang lalaking hindi makapaniwala na nandito ka. Nakasama kita. Tss, may naalala ka ba sa mga sinasabi mo kagabi? Ngumisi si David at bahagyang umangat ang kurba ng labi. I love you. At uulit-ulitin ko iyon nang hindi nagdadalawang isip. Nanlaki ang mga mata ni Celestine para bang bigla siyang nahulog mula sa bangungot papunta sa mas malupit na realidad. What? Halos pasigaw niyang tugon, sabay talikod na parang gusto niyang takasan ang titig ni David. Ngunit mabilis siyang hinawakan ng binata sa kamay. Celestine, seryosong wika nito. Hindi ako lasing kagabi. Oo, may lagnat ako, pero hindi ko yung ginawang dahilan para magsinungaling. I meant it. I love you. Ramdam ni Celestine ang mabilis na pag-akyat ng init sa pisngi niya. Gusto niyang magbiro. Gusto niyang ipagtulakan palayo ang mga salitang yun. Pero bakit parang ang hirap gawin? Hindi pwede. Mahina niyang bulong. Halos hindi naririnig. Ayoko ng relasyon na pinilit lang ng pamilya. Ayoko ng drama, David. Muli siyang pinaharap ni David sa kanya. Nakayukuman ang dalaga. Marahan niyang itinaas ang baba nito hanggang sa magtagpo ang kanilang mga mata. Then hayaan mong patunayan ko na hindi ito dahil sa pamilya. Hindi ito dahil sa kasunduan. It's because of you. Paano kung hindi ako mahulog? Matapang natitig ni Celestine kay David kahit padangkal na lamang ang agwat nila. Bahagyang kumunot ang noo ni David pero hindi siya umatras. Sa halip ay lalo pa siyang lumapit. Halos maramdaman na ni Celestine ang init ng hininga nito. Then I'll keep catching you. Mahinang sagot ni David, ngunit matatag ang bawat salita at sigurado na. Hanggang sa wala ka ng choice, kundi ang aminin sa sarili mong ako rin ang hinahanap mo. Okay. Gawin mo ang lahat para paibigin ako. Tumigil ang mundo para kay David sa narinig niyang iyon. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Celestine na hindi na umiwas, hindi na tumatakbo palayo. Bagkus, diretso ang titig nito sa kanya na tila isang hamon. Ngunit sa likod ng hamon ay may munting pag-asa. Dahan-dahang kumurba ang labi ni David, hindi sa pilyong ngisi, kundi sa ngiting puno ng pananabik. Challenge accepted. Bulong niya, halos pabulong, pero malinaw na malinaw kay Celestine. At bago pa siya makatanggi, marahan niyang inabot ang pisngi ng dalaga. Hindi siya nagmadali, hindi siya nangahas, dumampi lang ang init ng palad niya. Sapat na upang maramdaman ni Celestine ang panginginig sa sariling katawan. Celestine, tawag ni David, tila ba sinusubok ang huling pasensya niya. Handa ka na bang maramdaman kung gaano kita kamahal? Nanlaki ang mga mata ni Celestine. Hindi niya alam kung dapat ba siyang umatras o sumulong.
Pero bago pa siya makapagpasya, naramdaman niyang lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Halos sabayan ang tibok ng puso ni David na para bang magtatagpo na sa iisang ritmo. Let's see. Si Celestine at mabilis na nagmarcha paalis. Pagkasara ng pinto, doon lamang siya nakahinga ng malalim. Para bang doon lang niya nailabas ang lahat ng tensyon na pilit niyang kinukubli kanina. Humawak siya sa dibdib niya. Ramdam ang bilis ng tibok ng puso niya na tila ba gustong kumawala. Ang tanga ko. Bulong niya sa sarili, bahagyang napailing. Bakit pa ako natatakot? Ramdam ko naman. Ramdam na niya ang pagmamahal para kay David. Ngunit tulad ng isang apoy na unti-unting lumalaki, natatakot siyang baka sa oras na tuluyan niyang tanggapin, iyon din ang magdulot sa kanya ng pagkasunog. Kaya pinili niyang lumayo. Pinili niyang wag muna sugalan ang damdamin. Sa kabilang banda, naiwan si David na nakatingin sa pinto kung saan siya lumabas. Mabigat ang dibdib niya, pero hindi siya nanghihinayang. Sa halip, ngumiti siya ng tipid at mahina ang tinig na halos bulong. Hindi mo kailangan magsugal, Celestine, dahil ako ang lalaban para sa ating dalawa. Halos buong gabi sa sariling silid, tulala si Celestine, ni hindi makatulog dahil sa patuloy na paglukso ng dibdib. Paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang mga salita ni David, lalo na ang paraan ng pagkakatingin nito sa kanya, na seryoso at totoo. At nang lumipas ang umaga, halos matigilan siya ng isang puting box ang bumungad sa harap ng pintuan niya. Maingat niya itong pinulot, may kaba at pagtataka. Damit? Si Celestine, at doon binasa niya ang nakasulat na magkita sila sa bukana ng dagat. Napakurap si Celestine, hindi alam kung matatawa ba siya o maiinis. Ano na naman bang trip ng taong yun? Mahina niyang bulong, pero habang pinagmamasdan ang damit sa kanyang mga kamay, hindi rin niya maiwasang mapangiti. Habang nagbibihis, ramdam niya ang kaba, para bang may mangyayaring hindi na basta laro o biro lang, at sa bawat hakbang niya papunta sa tabing dagat, lalo pang bumibilis ang tibok ng dibdib niya. Napatigil si Celestine, hindi makapaniwalang sa harap niya mismo ay para siyang nasa eksena ng isang pelikula. Ang mga puting rosas ay nakalatag sa buhanginan. Bumuo ng isang daan patungo mismo kay David. Ano to? Mahinang ulit ni Celestine, halos hindi makatingin ng diretso sa binata. Ngumiti si David, ngunit seryoso ang titig ng kanyang mga mata. Hindi na kita palalampasin, Celestine. I want you to see that every choice I make leads me here, leads me to you. Napasinghap si Celestine, napalingon sa paligid at muling ibinalik ang tingin sa binata. Bakit mo to ginagawa? Hindi ba sobra naman to? Maybe. Dahan-dahang lumapit si David. Sa kamerahang kinuha ang kamay ni Celestine. Pero gusto kong ipakita sa'yo na hindi ako nagbibiro. Hindi na ako lalapit sa kahit sino man. It's only you. Doon ay ramdam ni Celestine ang init sa palad ng binata at ang bigat ng mga mata nitong nakatitig sa kanya na seryoso at totoo. I didn't believe in destiny and love back then. Mahinang sambit ni David at hindi inaalis ang tingin sa dalaga. Para sa akin lahat ng bagay na bibili. Lahat ng tao na papakiusapan. Pero nang dumating ka, bigla akong naniwala na may isang bagay na hindi ko kayang kontrolin. Iyon na yung nararamdaman ko para sa'yo. Napatigil si Celestine, hindi makapaniwala sa bawat salitang lumalabas mula sa bibig ni David. David, bulong niya. Ramdam ang mabilis sa tibok ng sariling puso. Huminga ng malalim si David, saka mas hinigpitan ang hawak sa kamay ni Celestine. I'm not perfect. I can be arrogant, stubborn, even annoying at times. Pero isang bagay ang sigurado na kahit ilang babae pang dumaan sa buhay ko, ikaw lang ang gusto kong makasama sa huli. Unti-unting namuo ang luha sa gilid ng mata ni Celestine. Pilit siyang ngumiti, pero nanginginig ang boses niya. Akala ko, hindi ako mahuhulog. Akala ko kaya kong kontrahin ang lahat ng ginagawa mo pero humigpit ang hawak niya sa palad ng binata. Ako rin. Akala ko,
Hindi ko mararamdaman to ulit. Kumibot ang labi ni David, saka siya ngumiti ng dahan-dahan para bang iyon na ang pinakamatamis sa salitang narinig niya sa buong buhay niya. Then, let me be the one, Celestine. Marahang bulong ni David. Halos hindi na napigilan ang pagdikit ng noo kay Celestine. Wala nang kasunduan. Wala nang sapilitan. Ako lang. Ikaw lang. Tayo lang. Naramdaman na Celestine ang init ng hininga ng binata at ang tibok ng sariling puso na tila sumasabay sa bawat salitang binibitawan nito. At doon ay kita niya ang unti-unting pagluhod ni David sa kanyang harapan. Pagtama ng bagong araw, sumiklab ang liwanag sa singsing na inilapag nito mula sa pulang kahon. Celestine, mahina, ngunit malinaw na wika ni David, bakas ang kaba at sinseridad sa boses. I never thought I would say this, but you're the only woman I want to spend the rest of my life with. No more contracts, no more deals, just love. My love for you. Halos hindi makapagsalita si Celestine. Pinagdikit niya ang mga palad sa dibdib. Pilit pinipigil ang mga luha, pero tuluyan ang pumatak ang mga ito. David, mahina niyang sambit na nanginginig ang boses. Baliw ka ba? Ang bilis naman. Ngumisi si David habang nakaluhod pa rin. Maybe baliw nga, pero baliw sa'yo. Itinaas si David ang singsing at sa mga mata na Celestine, puno ng gulat at saya, muli ay nagtanong si David. Celestine, will you marry me? This time, by choice. Halos hindi makahinga si Celestine sa bigat ng damdaming bumalot sa kanya. Ang lalaking ilang linggo lang ang nakalipas ay kinaiinisan niya. Ngayon ay nakaluhod sa harapan niya, buong tapang na iniaalay ang puso. Dahan-dahan siyang napailing habang pumapatak ang mga luha, saka tumawa ng mahina sa gitna ng pag-iyak. Ang tanga mo, David. Bakit ba ngayon lang? Muling napako ang tingin niya sa singsing bago muling ibinalik sa mga mata ng binata na puno ng sinseridad. Yes, pabulong ngunit malinaw na sagot na Celestine. Yes, David, I'll marry you. Agad na bumigat ang dibdib ni David sa tuwa, sa kamarahang tumayo at niyakap si Celestine ng mahigpit, para bang ayaw na itong pakawalan. Thank you. Bulong niya sa tenga ng dalaga, halos nanginginig ang boses. I swear, you'll never regret this. Doon ay hinawakan ni David ang mukha ni Celestine at marahang inilapit ang labi sa kaniya. At sa unang pagkakataon, hindi na tumanggi si Celestine. Isang halik na puno ng pangako at pagmamahal ang nagselyo ng kanilang bagong simula. Babalik na tayo agad sa Manila? Si Celestine matapos ang halik. Umiling si David. Isang ngiti ang gumuhit sa labi nito at muling dumampi ang kanyang hinlalaki sa pisngi ng dalaga. Let's stay a little longer in the island para ma-enjoy natin ang oras na tayo lang bago tayo bumalik at i-anunsyong malaking kasal nating dalawa. Bahagyang namula si Celestine, saka mabilis na iniwas ang tingin. Malaking kasal agad? Hindi pa pwedeng maliit lang muna? Umiling si David. Ngumisi habang hinahaplos ang pisngi ni Celestine. No, gusto kong ipakita sa buong mundo na ikaw ang pinili ko at ako ang pinili mo. Na hindi to laro, na hindi to kasunduan lang. It's you, Celestine. Always you. Hindi na nakapagsalita si Celestine. Sa halip, ramdam niya ang kakaibang katiwasayan habang nakatingin sa mga matang yun. Mga matang dati ay kinaiinisan niya. Ngunit ngayon, siya na mismo ang natatangay. Dahan-dahan siyang ngumiti at mahina ang boses na sumagot. Fine, but for now, let's just enjoy this moment. Dito lang muna, ikaw at ako. Hinawakan muli ni David ang kamay niya at magkasabay silang naglakad sa buhangin habang ang alon ay marahang humahalik sa kanilang mga paa. Sa ilalim ng sibol ng araw, tila ba isinulat na rin ng langit ang bagong yugto ng kanilang buhay. Isang simula ng pag-ibig na kahit sila mismo ay hindi inaasahan. Wakas, maraming salamat po sa patuloy na pakikinig sa aming kwento. Hanggang sa muli, dito lamang
sa our stories behind. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, oo.